Mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Kayo po ba'y nagagalak na tayo po'y magkasama-sama sa gabing ito? Amen? Tayo ay magpupurit, magkapasalamat sa Panginoon. Bigyan natin ng malakas na palakpakan, Lord. Amen? So, isang buwan po ba? Tama? Almost 1 month? Almost 1 month po, no? Na tayo, na-miss ko kayo eh. Okay? Na-miss po natin ang isa't isa, higit sa lahat, na yung fellowship. We miss the, alam mo yun, na makita yung kapatid mo sa Panginoon na nakangiti. Amen? Na makamayan mo man lang. Amen? At mapag-pray mo. Amen? So, salamat po sa Panginoon na iningatan niya tayo sa nakalipas na 1 buwan na online lang. Ngayon, physical na tayo. Amen? So, dun po sa mga online, we encourage everyone. Meron po tayong worship service tomorrow morning. Sa mga absent po ngayon, okay? Tayo po ay magsama-sama manambahan, okay? Sa araw ng bukas. Amen? So, hallelujah. Amen. So, ating pong, okay, the church, believer's way to grow. Okay? Acts chapter 2, verse 42 to 47. Bago tayo magsimula, inanyan ko ba tayong lahat ay tumayo. Lumapit tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, sa gabi pong ito, Panginoon, patuloy na lumalapit kami, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Banal na Espiritu. Give us wisdom, Lord, na nagmumula sa iyo. Prepare our hearts, prepare our minds, Lord God, na patuloy kami, Panginoon, magkaroon, O Diyos, ng puso na nagpapakumbaba. Puso, Panginoon, na bukas, na magpaturo, magpabago, at patuloy na pangunahan mo kami, Panginoon. Hindi po kami, Panginoon, ang masunod, kundi ikaw, Panginoong Yesus. At dalayan ko po, Banal na Espiritu, patuloy mo kami bigyan, O Diyos, ng kaunawaan. The wisdom that comes from you, Lord God, the truth, Panginoon, ang katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon, ay amin pong yakapin at patuloy na ipamuhay, Panginoon. Lord, hindi po namin ito magagawa kung wala ang kapangyarihan mo, Banal na Espiritu. Sa gabing ito, Panginoon, nais namin, Panginoon, patuloy na makilala ka, Panginoong Yesus, patuloy na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Muli, O Diyos, ihanda niyo po ang aming puso, ang aming isipan. Patuloy po kami lumalapit sa iyo. Patuloy mo kayong baguhin, Panginoon. Patuloy mo kaming i-transform, Lord God, into the likeness of our Lord and Savior, Jesus Christ. Day by day sa buhay namin. Change us, Lord, from glory to glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So yun po. Hallelujah. So, the church believer's way to grow. Okay? Acts chapter 2, verse 42 to 47. So, yan. Meron po tayong timer. Okay? Mabilisan lang po. Okay? Sino po gusto mabilis? Sabi nila, kapag mabilis daw, marami natutuwa. Okay? Pero, pagka nanonood tayo ng concert, kahit matagal yung performer, talaga namang nandun ka, gigil ka na na, alam mo yon, na maghintay. Tama po? Ano pa yun Linya pa yun. Kung minsan, pa yun? Open? Ang tawag doon? Open ang tawag doon sa Open, basta open. Wala siyang lilim, kagaya na to. Wala siyang, okay? Open field, yes. But for us, as believers of the Lord Jesus Christ, as children of God, dapat mas excited tayo. Pakinggan ang salita ng Panginoon. Dahil sa gabing ito, there will be new revelation na ibibigay sa atin ng Banal na Espiritu. Amen? New understanding. Amen? The church, believer's way to grow. Bakit ba kailangan ang isang mananampalataya ay lumago? Okay? Naalala ko nung, may tawag doon? May mga tanim na bonsai. Yung maliliit lang. Na hindi yung hanggang doon na lang sila. Cute, di ba? Pero pag Kristiyano ganon, hindi cute eh. Okay? Yung mabilis lang, alam mo yun, magka-problema, ayaw na mag-church. Mga ganon ba? Hindi lang napansin, sama ng loob, yung maninipis ang balat. Okay? Tignan po natin ngayon. Acts chapter 2, verse 42 to 47. Okay. Sa English po, sayo dito, the fellowship of the believers. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. 43. And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done
through the apostles. So maraming himala ang ginawa to the apostles. And all who believed were together and had all things in common. Verse 45, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending the temple together, breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number, day by day, those who were being saved. Tagalogin natin. Mas maganda sa Tagalog eh. Tayo po tayong lahat. Konti lang, kung hindi man tayo sobrang we have all the time in the world. Amen? Sabi nga nila pagka para sa Panginoon, bigay natin the best. Amen? Sige po, basahin po natin sabay-sabay. Acts chapter 2, verse 42 to 47. Ang pagsasama-sama ng mga mananampalataya. 42, sila ay matatag na nagpatuloy sa turo ng mga apostol sa pakikipag-isa, sa pagputol-putol ng tinapay, at sa mga panalangin. Nagkaroon ng takot sa bawat kaluluwa at maraming mga kamangha-mangha gawa at mga tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. Ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at nagbabahaginan sa lahat ng mga bagay. Ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at ang mga tangkilik at ipinamahagi sa sinumang may pangangailangan. Sila ay matatag na nagpatuloy sa templo araw-araw na nagkakaisa. Sila ay nagputol-putol ng tinapay sa kanilang mga bahay at tumanggap ng pagkain na may kasiyahan at kababaang loob. Sila ay nagpupuri sa Diyos at kinaluluguran ng lahat ng mga tao. Idinagdag ng Panginoon sa kapulungan araw-araw ang mga naliligtas. Amen. Sige, pwede na po tayo umupo. Hallelujah. Okay, sa Christian fellowship, pag sinayong Christian fellowship, di ba, bakit kailangan ng bakit kailangan ng ganito? Anong tawag ito? Fellowship, pananambahan. Natanong niyo na po ba yun sa sarili niyo? Bakit kailangan ko punta sa church? Pwede naman ako dito mag-worship sa bahay lang. Natanong niyo na po ba yun? Okay? Early church, okay? Dito makikita natin, no? Even nung una pa, okay? They devoted, ibig sabihin, they committed na magkaroon sila ng pagsama-sama. Okay? Makinig ng salita ng Panginoon. Amen? The apostles' teaching. Wala namang ibang sinishare yung salita, yung mga apostol, kundi ang salita ng Panginoon. Di ba? Yung katotohanan na ang Panginoong Jesus ay namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Okay? Siya ay nilibing at pagkalipas ng 3 araw, siya po ay nabuhay na magmuli. And Jesus Christ lived a holy, perfect life. Amen? So, siya po ay banal, ang ating Panginoong Jesus. Amen? Dito po makikita natin, no? Napakahalaga na tayo bilang mga mananampalataya, yung tinatawag na, sino gusto banding? Di ba mahilig, alam yung word na banding? Sarap mag-banding naman. Amen? Ang sarap mo ka-banding. Pero may mga nagsasabi, hindi kita gusto ka-banding. Okay? Okay? Pero masarap ka-banding ang kapwa mo mananampalataya. Bakit? Parehas kayo ng heartbeat. What is your heartbeat? To give glory sa Panginoon, mas makilala ang Panginoong Jesus, maipanalangin ng bawat isa. Amen? Hindi para saktan ng kapwa mo. Hindi. Para Para sama-sama tayong magpuri sa Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen? The King of Kings and Lord of Lords. Amen? Sabi po dito, no? Napakahalaga sa atin bilang mga Kristiyano na tayo po ay magpatuloy sa ganitong gawain. Amen? Number one agad. Amen? Number one, they devoted themselves
to the apostles' teaching, and the fellowship, to the breaking of bread, and prayers. 4 na bagay, mga kapatid. Kung tayo po ay mananampalataya, dapat po, anong ginagawa natin? Dapat po ang 4 na bagay na to, nagagawa natin. At ito po'y ginagawa sa church. Amen? Ito po'y ginagawa sa church. Hindi yung solo mo lang, na ikaw yung mag-aaral sarili mo, ikaw yung, no. We need to bond we need to fellowship. That's the word. We need to commit ourselves. Pag Kristiyano tayo, we are committed na magpatuloy na makipag-fellowship sa kapwa natin mananampalataya. Huwag nating hayaan, mga kapatid, na okay na sa'yo. Doon ka lang sa, sa accommodation mo o sa bahay mo. Ay, may online naman eh. Kaway-kaway sa mga online dyan. Okay? Sa mga nag-online dyan. Amen? May online naman eh. No. Iba pa rin, mga kapatid, kapag nandito ka kasama ng bawat isa. Amen? Napakahalaga, pag sinabi mong committed, kahit umulan pa yan, umulan kanina. Amen? Dumiretso ka pa rin. Amen? Salamat sa Panginoon sa pag-iingat sa mga kapatid natin, no? Na nakarating sa gabing ito. And praise the Lord, dahil ang kalakasan natin, ang buhay na meron tayo, galing talaga sa Panginoon lang, walang iba. Amen? And the Lord, by His grace, He protected us. Mga kapatid, ang mga bagay na to, pag sinabi mo yung church, okay, dapat ito yung nakikita. May katuruan. Anong tinuturo? Salita ng Panginoon. Pangalawa, may breaking of bread. Yung ginagawa natin, Holy Communion. We share, okay? We remember what the Lord Jesus Christ has done at the cross. Ano pa? Pananalangin. Mahalaga yung panalangin. Hindi lang puro fellowship. Alam mo yon? Mag-fellowship nga tayo. Hindi lang puro fellowship, kapatid. Kailangan mo rin ang salita ng Panginoon. Amen? Kapag ang ginagawa nyo is mag-fellowship lang. Tapos wala yung salita ng Panginoon doon, wala tayong pagkakaiba sa ginagawa ng iba na nasa labas. Wala ang salita ng Panginoon. Hindi pinag-aaralan ang salita ng Panginoon, hindi tinatalakay o patuloy na nananalangin para maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Para lang tayong kagaya nung nasa labas. Nag-fellowship din sila eh. Ibang klase nga lang yung fellowship nila. Amen? Medyo may handaan ng konti, di ba? May salo-salong tinatawag. Amen? Pero mga kapatid, no, napakahalaga. Pag sinabi mong deboto, alam niyo, nakikita niyo yung mga deboto dun sa ating bansang Pilipinas, yung mga, hindi daw. Okay? Yung mga, yung sa Quiapo, nakita niyo yung mga deboto doon? Di ba? Ang dami nun. May nagkwento. Isang mangangaral. Kwento siya. Bata pa siyang batang pastor, okay? Punta siya doon sa Quiapo ngayon. 2 sila. Dito yung pwesto niya, doon yung pwesto niya. Namimigay sila ng tracts. Alam niyo yung tracts? Yung maliit na, nandun yung, salvation, okay? Yung mga verses. Ngayon, ang ginagawa nila, itong pastor na to, nagsishare siya sa salita ng Panginoon. Ganyan, nagsishare siya. Magbago na kayo, itong rebultong to, may rebulto siya. May dala rin siyang rebulto. Wala itong magagawa. Wala naman talaga magagawa yun. Okay? Pinupok niya ngayon. Di nabasag. Wala nagawa eh. Kasi yung katotohanan, mga kapatid. Ito yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Gawa yun ng kamay ng tao. But, those devoted, di ba, maano mo lang, tawag doon, makakapit ka nga lang sa roof eh. Parang na sa kanila yun eh. Kaya ang dami doon. So ngayon, sabi sa kanya, bukas pumunta ka, wag ngayon. Okay? Tingnan mo ha. Yung mga masamang loob, okay? Pumipila din sila. Deboto nga sila eh. Wag ngayon. Bukas, tignan natin yung tapang mo. Okay? Siyempre, hindi na pupunta yung pastor doon bukas. Ibang usapan na yon, di ba? Ngayon mga kapatid, no, yung mga deboto na yan, pag sinabi mong deboto, kahit masaktan yan,
pupunta yan. Kahit umuulan, pupunta yan. Amen? Kahit may dala-dala yung problema, pupunta yan. Sila nga na walang pinangahawakan, na katotohanan, ganun sila. Tayo pa, amen? Tayo pa na may katotohanan at biniyayaan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, kapatid. Tapos tatamad-tamad ka. Sabi, aray daw eh. Aray ko. Aray ko. Huwag tayong tatamad-tamad. Napakahalaga mga kapatid ng fellowship. Napakahalaga ng pananambahan. Kung sinasabi mo, no, na deboto ka, tapos chill ka lang, okay? Pagka meron ng, alam mo yun, punta tayo dun sa mag-Bible study tayo. Ano ka na? Zen mode ka na. Kumbaga sa nakita mo sa group, no? Meron tayong cell group. Zen mode ka na lang. Nakikita mo lang, hindi ka Pag sinabi mong, magpapakain ako, present yan. Let's go! Okay? Mga kapatid, napakahalaga po bilang Kristiyano yung ating commitment. Na kahit anong mangyari, it is between you and the Lord. Na Lord, ang buhay kong ito, nakalaan lang sa iyo, Panginoon. At nais ko, Panginoon, paglingkuran ka hanggang sa tulo ng aking hininga. Amen? Yes, mga kapatid, hindi tayo permanente sa mundong to. But the most important thing, when we run the race, we run it well till the end. Amen? Huwag tayong hihinto in between. Yes, pwedeng magpahinga, napagod, matulog ka. Pero huwag mong desisyonan na ayoko na mag-church. Titigil na ako sa pag-church. Kasi nasaktan ako ni bro ni sis. Ikaw ang lugi. That's the truth. Ibig sabihin, hindi mo kayang patawarin yung kapatid mo. Minsan, guni-guni mo lang pala na, alam mo, guni-guni, na yung hindi niya alam na nasaktan ka niya. Pakiramdam mo lang, nasaktan, alam mo yun? O narinig mo lang, may sinabi. Kaya mahirap masyado tayong nag-aral kami nung nakaraan. Okay? Yung mga chismosa, okay? Hindi maganda yan. Okay? Saan ba yun? Nag-aral, salita ng Panginoon yun eh. Tapos yung marami yun eh. Mga chismosa, yung nagsasabi ng hindi maganda. Yan yung mga bagay na yan. Kaya mga kapatid, pwede mong i-chismis. Alam mo kung i-chismis yung katotohanan na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa iyo at sa akin. At walang ibang daan kundi siya lamang. Amen? Mas masarap i-chismis yun. Dahil hindi yun chismis. Yun ay katotohanan. Amen? Dahil ang chismis, minsan hindi talaga totoo. Narinig lang. Sabi pula, naging puti, naging asul. Pagdating sa kanya, pula uli. Hindi natin Pero mga kapatid, napakahalaga na tayo bilang mga Kristiyano that we devote in the Word of God, in the fellowship, in prayer. Kapag ikaw tinatamad-tamad ka manalangin, lumuhod ka sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi lang ikaw, dapat ipinapanalangin mo rin mahal mo sa buhay na makakilala siya sa Panginoon. Amen? Totoo po yun mga kapatid. Like kung sinishare, no? Kapag tatay tayo, o yung mga tatay at saka nanay, kapag may mga anak tayo, iluhod natin sa Panginoon. Na sila ay lumaki na may banal na pagkakilala at pagkatakot sa Panginoon. Mahalaga ang pananalangin. Makikita po natin ito. Verse 43. Sabi po dito, ano po sabi sa verse 43 sa Tagalog? Verse 43 sabi, nagkaroon ng takot ang bawat kaluluwa at maraming mga kamangamanghang gawa at mga tanda na nangyari sa pamagitan ng mga apostol. Ibig sabihin, sila mismo, they experience the work and the power of the Holy Spirit to the apostles. Amen? Sa buhay natin, kapag tayo, nasa atin ang banal na Espiritu, lahat ng tumanggap sa Panginoon eh. Yan yung guarantee. Guarantee natin yan. Kumbaga sa Nosielyo ba?
na tayo ay may buhay na walang hanggan kay Kristo. Na one day, pag bumalik ang Panginoon, kasama tayo. Hindi lang yung sana. Okay? Aray ko. Huwag ganun. Yung sinasabi ng salita ng Panginoon, panghawakan po natin, mga kapatid. Huwag nating hayaan yung mga bulong ng kaaway. Amen? Wala siyang magagawa eh. Pero ang salita ng Panginoon, panghawakan natin. Amen? Napakahalaga po, bilang tayo mananampalataya, no, na patuloy tayo. Sabi ito, ang lahat, verse 44, ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at nagbabahagian ng lahat ng bagay. Amen? So tayo po bilang mga anak ng Diyos, no, napakahalaga yung pananambahan, the fellowship of the church. Kapag Kristiyano ka, when you accepted the Lord Jesus Christ as your personal Savior, that's the start that you are a child of God. Kanino ka makikipag-banding? Doon sa mga anak ng devil? Okay? Kahit gaano pa kagwapo at kaganda yan. Kapag hindi anak ng Panginoon yan o hindi yan tumanggap sa Panginoong Jesucristo, mapahamak yan, kapatid. Amen? So tayo bilang mga Kristiyano, no? Kaya maraming bonsai ba? Kung kailan, alam mo, bonsai, yung hindi lumalaki talaga, yung maliliit lang. Cute lang yun, paminsan-minsan, pero araw-araw makita mo, hindi cute yun. Okay? Totoo naman, di ba? Pero mga kapatid, no, as we come to the Lord, we humble our hearts. We continue to have that desire na, Lord, patuloy mo kong turuan, pangunahan, Panginoon. Humility. Humility, napakahalaga po nun. Sabi ng salita ng Panginoon, God gives grace to the humble. God gives favor to the humble. Kapag tayo, masyado tayong, alam mo yung malum, lahat na lang alam ko, mahirap yun, lalo sa trabaho. I know that already. No need to teach. Ganun ba? Salita ng Panginoon. Minsan, napag-aralan, na-share na yan, napag-aralan na yan. No, dapat hindi tayo ganun. We continue to study His Word. Dahil kadalasan, lahat ng mga, minsan nakakalimutan talaga. Makakalimutin tayo eh. Sino hindi makakalimutin dito? Wow, iba din. Okay, di ba? Totoo po. Tayo po lahat makakalimutan. Kaya kailangan natin patuloy mag-aral sa salita ng Panginoon. Kapag sinabi natin that we committed, kahit na anong mangyari, kapit lang tayo sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa pananampalataya na meron tayo at huwag nating hayaan yung tinatawag na meeting together. Okay? Yung pag-church. Option na lang sa'yo. No. Pag Kristiyano ka, dapat hindi yun option. Must yun. Bakit? Kapag tayo ay nasa church, tayo ay nagiging pagpapala sa iba, nakakapagpanalangin tayo, nakakapagpuri tayo sa Panginoon. Amen? Iba po mga kapatid, pag nasa loob ka ng church, kaysa nakaupo ka lang dun sa sa telebisyon, okay? Naka-D4 ka pa, tapos meron ka pang pakapi-kapi ka pa, di ba? When we spend time with the Lord, iba po yung refreshment, yung refreshing ng soul natin. We become stronger and stronger. Amen? Hallelujah. Number two na agad. They continually meeting together and sharing to one another. Acts chapter 2, verse 45 to 46, ang sabi po doon, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. And day by day, attending to the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts. Sino po walang may cell group dito? Lahat tayo may cell group? Pagka wala kang cell group, magsabi ka po kailangan may cell group. May small group. Ang tawag ng iba, care group. Okay? Sa atin, small group or cell group. Bakit? Doon sa small group, tayo ay nananalangin. Amen? Ano pa?
tayo ay nag-share ng salita ng Panginoon. Ano pa? Tayo ay nag-share ng blessing. Amen? Okay, siyempre, nag-share ka rin ng pagkain. Okay, di ba? Fellowship nga eh. Alam naman kung sino lang nandun sa bahay, siya lang may sagot. Share. That's what we follow. We pray for one another. We break breads. We share. Nung araw, ang mga Kristiyano, makikita natin ito, they sell their possessions and their belongings and distributing yung kita. So, ibig sabihin, nung unang panahon, yes, kailangan natin ng pera. Amen? Pero dito, nung unang panahon, nung nakakilala sa Panginoon, they start what? Giving. They start what? Sharing. Kapag ka na ng Panginoon, hindi ka na puro, pakabig. Gusto mo lang sa'yo lahat. Yung hamig ka lang ng hamig, sabi nga. Okay? Gusto mo, akin lang to. Akin to. Hindi ganun. You learn to share. Bakit? Kasi that's the heartbeat ng isang Kristiyano. That's the heartbeat ng growing Christian. Bakit? You are sharing. Kahit maliit yan, kapatid, pag i-share mo yan at marami kayo nag-share, lalaki po yun. And it will be a blessing to others. Amen? So napakahalaga, no? Sa buhay ng isang Kristiyano, na hindi ka madamot. Okay? Ulitin ko, hindi ka madamot kasi Kristiyano ka na. May narinig na po ba kayong Kristiyanong madamot? Okay? Huwag niyo sasabihin, ha? Ipapanalangin lang natin. Okay? Hallelujah. Pero napakahalaga po nito, no? Dahil tayo, bilang mga Kristiyano, hindi naman tayo, kumbaga, hindi tayo, inaano na, wag ka nang magkaroon ng ganito. Things are, yung mga bagay ay para ma-enjoy natin at maging pagpapala sa iba. Amen? Halimbawa, nag-pray ka, gusto mong magkaroon ng sasakyan, okay? Para saan yung sasakyan? Hindi, wag muna sasakyan pala. Lisensya muna. Amen? Nanalangin ka. Sa cell group, nag-share ka. Bro, pag-pray natin, sama nyo sa prayer. Di ba? Ganon. Sama nyo sa prayer, magkaroon ako ng lisensya. Tapos nung pinanalangin, nakapasa. Okay? Sa biyaya ng Panginoon, siyempre, sinagot ng Panginoon. Pinag-pray uli. Bro, pag-pray natin na magkaroon ako ng sasakyan. Okay, ito na. Pero yung prayer niya nun, para magkalisensya siya, para maging kabahagi din ba? Kung baga sa pagsundo-sundo, may mga kapatid na pwedeng isabay, nag-pray, maging sasakyan. Nagkaroon ng sasakyan ngayon. Nung una, okay pa eh. Okay? Naghahatid, nagsusundo, okay, nakikisabay. Kinalaunan, hindi na makita sa church. Bakit? Kung saan na nakakarating. Yun lang. Sabi nga eh, aray ko. Hindi na naman umattend ng Bible study, ng cell group, hindi na naman umattend ng church. Okay? Nakalimutan niya na ang lahat ng bagay na meron siya ay galing sa Panginoon. Huwag natin kakalimutan, mga kapatid. That those are the things temporary. Sabi nga sa Rika kanina eh. Di ba? Those are temporary things. Tandaan po natin, no? Lahat may iwan natin. Iiwan lang natin to. Kung meron kang sasakyan, enjoyin mo. Maging pagpapala ka, may pwede kang isakay mo. Huwag ka lang basta ng sakay, ha? Mahirap din yun. Okay? Baka kung saan ka na mahalagilap nun. Okay? Isabay. Kung may kapatiran ka, mag-transport ka, mag-share. Napakahalaga po, mga kapatid, that we share our lives to each and every one of us. Iba po yun, na ibinabahagi mo yung meron ka sa kapatid mong nangangailangan. Hindi yung sasabihin mo bukas na lang, kapatid. Gabi na eh. Magwi-withdraw pa ako. Di ba? Okay? Sino mga mahilig manghiram dyan? Okay?
Kapag available tayo, don't say tomorrow. We do it today. Dahil hindi mo alam, hindi natin alam kung gaano kalaki, gaano kabigat yung pinagdadaanan ng kapatid natin. Amen? Yes. Sa atin, simpleng ano lang yun. Simpleng nanghiram lang siya. Monetary or bigas or whatever. Kala mo simple lang, pero meron siya pinagdadaanan mas mabigat pa doon. When you reach out, you share. Makita niya yung kamay ng Panginoon na ginamit ka, na daluyan ng pagpapala. Amen? Sino mapupurihan? Hindi ikaw, ang Panginoon. Yun yung dapat. Kaya dapat mga Kristiyano hindi madamot. Kung meron man tayo, huwag tayong madamot. Okay? Pinahiram mo nga, huwag mo nang tutubuan ha. Masama yun, sabi ng Biblia. Don't put interest. Kasi yun ang hiram sa'yo, 100% na kailangan yun. Amen? Unless na lang, pinang-business niya. Business-minded din eh. Okay? Pero kung kailangan niya, let's say, kailangan ng pampagamot. Diba? Yes, totoo. Because not every one of us may mga tinatawag natin savings. No. Pero ano sinasabi ng Panginoon? Dapat makita sa atin yung mapagbigay. Magkaroon tayo ng generous heart, mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin na pati grocery mo, lahat na lang ibigay mo. No, it's not. Kung ano yung kaya mong ibigay, ibigay mo. Kung anong kaya mong pahiram mo. Ayan. Kung meron tayong pwedeng ipahiram na pera, yung pag nagpahiram ka, yung kahit hindi niya nabayaran, okay lang. Amen? Tulong mo na sa kanya yon. Bakit? Kasi hindi sasama loob mo. Mamaya kasi, sobrang mo rin, generous mo, 100 lang hinihiram. Sabi mo, sige, 1,000 na bro. Yeah? Sabi nun, tontuwa yun. Okay. Tapos ngayon, nung singilan na, hindi ka na ngayon hindi nagpaparamdam, may mga ganun eh. Ginugos ka na. Okay. Mga kapatid, maging maging wise din po tayo. Ibig sabihin, kung ano po yung kaya nating itulong natin. Not to maging yabang ba? Alam mo yun? Sige, sa'yo na yan. No, it's not yabang. Ang Lord ang kakausap sa atin. And ito yung kaya ko, i-share ko. Amen? Napakahalaga po nun. And matututunan natin yun dun sa patuloy natin pakikinig ng salita ng Panginoon. Yung mga bagay na to. Yung mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Amen? Kasi kung wala ang salita ng Panginoon, wala tayo. Ano sabi sa Psalms? Napakahalaga. Psalms chapter 1 verse 2 to 3. Ang sabi doon? Dapat tayo ay nag-aaral ang salita ng Panginoon day and night. Napakahalaga po ang salita ng Panginoon. Kapag Kristiyano ka, napakahalaga nun. And to share one another, especially in prayer. Ang sarap po na alam mo na yung kapatid mo sa Panginoon, ipinanalangin ka. Kahit hindi mo sinasabi, nire-request. Amen? Naaalala ka. Remember me in your prayers. Thank you for remembering us in your prayers. Amen? Sa bawat isa po na naglilingkod sa Panginoon, napakahalaga po na may nananalangin para sa bawat isa. Amen? That all of us will be filled by the Holy Spirit para po tayo ay makapaglingkod sa Panginoon na may kabanalan. Amen? At may pagpapakumbabang loob. Hindi yung kayabangan, kundi ang pwede lang nating ipagmalaki ang Panginoong Hesus na siya ang namatay at nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen? Hallelujah. Number 3. Last na po ito. Okay? The Lord added to their number day by day. Acts chapter 2 verse 46 to 47. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with gladness
with glad and generous hearts, praising God, sabi dito, praising God, and having favor with all the people. And the Lord added to their number, day by day, those who were being saved. Let's be reminded, sino po ang nag-a-add? Si Lord ang nag-a-add. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Kasi mga kapatid, hindi dahil sobrang galing mo magsalita, dahil sobrang generous mo, ang Lord ang nag-a-add. Tayo ay maging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Maging kasangkapan. Kung ang mo ay pag-awit, umawit ka para sa Panginoon. Babad ka sa salita ng Panginoon kasi gagamitin ka ng Lord eh. Hindi lang kung kailan ka lang gagamitin, doon ka lang babad na babad. No. Araw-araw babad sa presensya ng Lord. Babad sa salita ng Panginoon. Bakit? Hindi mo alam kung kailan ka tatawagin na. Di ba? We have to be ready. Always. Mga kapatid, we have to remember, the Lord will add. He is the one who's adding the numbers of the people coming to this church. Amen? The Lord will add the numbers na lahat na maliligtas dadalhin niya sa kanyang mga church. Yes, totoo po yun mga kapatid. Ngayon, sa ating buhay, hindi payabangan, hindi. Dapat hindi tayo maging mayabang. Bakit? Dapat lumuhod tayo sa Panginoon na Lord. Tulungan mo yung kaibigan ko, Panginoon. Nakahabagan mo siya, O Diyos, na makakilala sa sayo. And you continue to pray for him. Na pag nag-share ka ng invite mo na lang. Kasi hindi ka pa ready mag-share ng word ng Lord eh. Ng salvation eh. 101 eh. Invite them to the church. But first, you pray for him. Kneel before the Lord. Siyempre, dapat nakikita din sa buhay natin. Baka naman, pag nandun ka sa trabaho, dahil meron kang ranggo, talaga namang bossy type, no. The more na tayo ay binibless ng Lord, the more we humble. That's the attitude. We must decrease, He must increase. Amen? We must decrease, He must increase. Jesus Christ must increase sa buhay natin day by day. Ang Diyos ang makita. And one day, and remember, the Lord will add the numbers. Not just physical numbers, but the true believers, the true child of God. Kasi kung totoong anak ng Diyos, mga kapatid, magpapatuloy. Magpapatuloy. Kahit pagano kahirap ng buhay, magpapatuloy. Dahil naranasan natin, first hand, naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoong Hesus sa buhay mo. Amen? Blessing will follow. Matthew 6:3, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Ang kahalagahan ng pananambahan, ang kahalagahan ng pagpapakumbaba, ang kalagahan ng pananalangin sa bawat isa, ang kahalagahan ng fellowship with other believers. Huwag nating kalagigtaan. Huwag tayong masanay na may online naman eh. No. Hanggang nabubuhay pa tayo, hanggat may panahon, let's spend time for His glory. Not for our own, alam mo yon, pleasure only. But ang Diyos ang matuwa sa buhay natin. Amen? Gamitin tayo ng Panginoon. Gamitin tayo ng Lord effectively, purposefully, by the power of the Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo yumukot manalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa gabing ito, O Diyos. Tunay nga po Panginoon na napakabuti mo Panginoon. Tunay O Diyos na ang iyong mga salita ay katotohanan Panginoon. Na Lord, maraming salamat Lord God. Dahil ang mananampalataya nung araw Panginoon, they devoted Lord God themselves in fellowship, in apostle teaching,
in the Word of God, Lord, in prayer, in breaking of bread. Lord, salamat, Panginoon, dahil tinuturuan mo kami, Panginoon, na lumapit sa iyo. Magpakumbaba, Panginoon. And Lord, maraming salamat, tinuruan mo kami, Panginoon, that we should exercise, Lord, sharing with one another. Our resources, Panginoon, na yung mga kapatid namin, Panginoon, nangangailangan, ay maabot, Panginoon, sila dun sa pangangailangan na kanila pong ipinapanalangin, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang siyang mag-aad, Lord God. Ang siyang nag-aad, Lord God, ng numbers, Lord God, sa iyong kaharian, Lord God. Gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Gamitin mo kayo, Panginoon, patuloy na ibahagi ka, Panginoong Yesus, sa hindi mananampalataya pa, Panginoon. Patuloy na manalangin, Panginoon. Ipanalangin namin, Panginoon, yung mga kapatid namin, Panginoon, na nanghihina, na ngailangan, O Diyos, may mga karamdaman, O Diyos. We continue to pray, Panginoon, for which each and every one of us, Lord God, na patuloy kaming lumakas sa aming pananampalataya at lumago, na Ikaw lamang, Panginoong Yesus, ang sapat-sapat sa aming buhay, ang nais namin papurihan, pasalamatan at dakilain. Lord, salamat, O Diyos. Tinuruan mo kami, Panginoon, ng kahalagahan ng panalangin. Kahalagahan, Lord God, ng fellowship, ng small group, Panginoon, na patuloy kaming lumago, na mas makilala ka namin, Panginoong Yesus, at maging kabahagi rin kami, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy mong pangunahan, pagpalain ng iyong mga anak. Patuloy kami, Panginoon, magkaisa, Panginoon, to love one another, to share, Lord God, the good news to the unbelievers, Lord God, that you are the King of Kings and Lord of Lords, and you alone, Lord Jesus, who died on the cross and paid the full price of all our sins. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran. Salamat, O Diyos, sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Continue to fill us, Lord, with your Holy Spirit and help us, Lord, and guide us, empower us, Lord, to walk, Lord God, in holiness as we surrender our lives continually to you. All these things, Lord, we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. God bless everyone.